Naku po mga kababayan, Attorney Topacio, binatatan itong mga pinklawan pati kasama itong si Claire Castro ng tagapagsalita ng Malacanang at tinawag na nagkautal-utal na daw mga kababayan. Nagkautal-utal na sa pagkakapaliwanag mga kababayan sa nangyayari ngayon. Grabe itong banat ni Attorney Topacio na ikakagulat nyong lahat mga kababayan. Panoorin na natin itong banat niya dito sa mga pinklawan dito kay Risa Hontiveros. Kesyo hindi daw nakikialam sa mga flood control, di nagsasalita daw mga kababayan. So panoorin nyo to. At itong natatawa nga ako rito sa mga itong si Risa, bumanat na naman doon kay Alice Guo. At least siya lang single-handed ang nagpakulong kay Alice Guo. Eto, okay, sabihin mo na may kasalanan si Alice Guo na convict, fine. Bakit hindi nagsasalita si Risa doon sa mga flood control? Bakit yung mga pinklawan hindi nagsasalita sa flood control? Selective sila eh. Kung ano lang gusto nila, basta Duterte lang ang tinitira nila. Wala. May naririnig ka ba yan? May mga motherhood statements lang na dapat ayusin, etc. Pero naglulunsad pa sila ng probe sa bababang kapulungan, sina De Lima. Yan, yung mga madadaldal dyan, sina Chel Jokno. Napakalaki ng ngipin, pero ayaw initiate ng probe. Buti pa yung Makabayan Black na sinasabi. Na lagi nating inukontra rito, buti pa yun nagsalita, diba? At itinuturo yung at sinasabing mastermind na it goes all the way kay Pangulong Marcos. Kaya nga panic time na eh. Ang Malacanang ito mo si Claire Castro, nagkautal-utal na sa kapapaliwanag, puro kasinungalingan. Ayun, huli na naman siya, di ba? Yung Bersamin. Yun nga, yung sasabihin nila, nag-resign daw. Tapos hindi pa, wala namang sinasubmit na resignation, sinabi, tinanggap. Di ba? Pinabulaan na ni Chief Justice Bersamin. Sinasabi niya, maganda sanang pakinggan niyang delikadesa, pero wala naman akong sinasabing ganyan eh. Hindi naman ako nagsusumite ng resignation, nalaman ko na lang, tinatanggap na. Bago nagpapalusot pa siya, diba? Bago fake news pa siya, laging nahuhuli. She's always caught in a lie. Kaya natutuwa ako, buti nga wag natangkalin yan eh. Parang awa nyo na, Pangulong Marcos, wag nyo tanggalin yan. Tanggalin nyo na lahat, wag lang si Claire. Kasi aliw na aliw talaga ako. Yung kay, di ba, yung kay Magalong, nahuli na siya. Kasinungalingan niya, di ba? Na fake sasabihin niya, hindi daw in-appoint ng investigador. Pagkatapos, yung just a few weeks before, sinabi niya, lead investigator. Nakakalimutan ba niya? Yun. Kaya nga, nakakalimutan ba niya na lahat ng sinasabi mo ngayon ay recorded? Kaya hindi ka pwedeng magpalusot, magsinungaling. Mahuhuli ka. Kaya yung mga reporters masyadong insistent eh. Kasi alam nilang binobola sila eh. Pero yan maganda yan kasi naaaliw kami. Wag, di ba may balita nga pinag-submit ng courtesy resignation? Si Claire, mukhang may pumasok yatang gunman dito at pinagpapapatay yung ating mga mga staff na nagsisigawan doon. Ewan ko. Masaya sila eh. Masaya. Hindi ba kaya dumating si Alden Richards? Si ano daw kuya? Ay, attorney. Si ano daw po? Si Barkada ko yun eh. Baka dinalaw ako. Sorry daw po, si Calando nasa ospital daw. Bakit ano nangyari? Kinausap lang natin kahapon na hospital na. Pambihira naman, mahirap naman yung ganyan. Ng ano siya, yung... okay. Sayang. Anyway, mabalik tayo dyan. Bakit wala naglulungsad ng investigasyon dun sa sinabi ni Saldico? Sabi nyo nga namimili, attorney. Kaya nga eh. Di ba noon, hot na hot sila. Nasa si Saldico, papalikin dito si Saldico, dapat magsalita nung nagsalita. Hindi naman kapani-paniwala. Ba't tinahanap nyo? Ayun nga po eh. Kapani-paniwala lang siya pag ang sasabihin niya hindi aabot kay Martin Romualdez at sa presidency. Pero attorney, pwede bang pasok natin yung panawagan lang? Ito Sige. Babagsakan na yung bahay niya ng puno na napakalaki.
nakakaawa naman po kasi walang aksyon sa Valenzuela City dahil yung puno na ito ay matagal na nilang inirereklamo. Sa ano yan? Merong tanggapan ang lungsod dyan na nagdidil. Itinawag na rin. Pero oo. parang walang nangyayari, puro takutan na lang. Anong takutan? Tinatakot nila yung puno? Hindi, tinatakot nila yung mga taong nagsusumbong. Bakit nila tatakutin? Kasi nga po, laging nang sinasabi, ano daw, matagal yan, yung mga ganun. Hindi, sino nananakot? Anyway, kuya, ito po. Hindi papayagan yan ni Mayor Gatchalian. Maayos yun Opo. Baka pwedeng basahin na lang natin to, attorney. Sige. Nakakahiya naman po kay Captain Rolly Durana at saka sa kanyang misis na si Mrs. Durana. Sabi po, request lang kung pwede lang po tawagan kung pwedeng i-live daw ang clean and green ng Valenzuela City under kay Mayor Wes Gatchalian. Kaya nga, hindi pa si Mayor Wes nila na kasi ganyan. pansin ang request ko at ni Mr. Mike na trimming ng malaking puno ng talisay sa tapat na mismo ng kapayong, ang laki na daw po, na lihis, patumba na sa bahay niya sa 29 Rosal Street, Bahayang Pag-asa Subdivision, Maysan, Valenzuela City. Akong mag-ano niyan? Ako mag-asikaso niyan. Ako sir. magpapabigay alam kay Mayor Wesley niyan. Kapitan Durana, ha? Oo. Ako magpapala dyan. Bigay mo sa akin. Ito po, ang dami na Naayusin po ko yan. noted na request. Kaya walang nangyayari. Okay. Yan po. Yan, binigay na ho natin. Sino si Dominic Dulalia? Yun po yung mga taga Valenzuela. Mismo. Yan po. Kung ano-ano pong mga parang dahilan para tumugon sila, which is parang hindi na dapat tama. asikasuhin to. Sabi nga po, anong gugustuhin ba nila? Yung madisgrasya na kami, mabagsakan na kami, saka lang sila aaksyon? Matagal na po. Ayan, baka pwede nating patawag yung city administrator. Ay, meron nung number na dyan, sir. Ito nga, patawag mo mamaya. Kung may time tayo. Mismo. Okay. Pero in the meantime, sige, sir. in the meantime, ito sa sunod-sunod na pahayag tungkol dito sa flood control na napag-usapan na yan. Yun nga po. Parang hindi na pag-uusapan yung mga kinuha na pondo noon sa PhilHealth. Di ba sabi, binalik. Yes. Parang may nagre-reklamo yata yung dating puno ng Philippine Cancer Society na parang wala naman daw na ibalik kahit yung sinabi ni Pangulong 60 bilyon na ibabalik ay parang hindi naman na ibabalik. Ayun. Ito ang nagreklamo mismong mga malalaking negosyante na. Na baka daw pwede yung kinuha din na 107 billion sa PDIC ay ibalik na. Ano tong PDIC? Ang PDIC yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Oo. Na ito yung nagsisiguro na kapag merong bangko na nalugi yung deposito mo up to 1 million. Yeah. Sorry ka na lang kung ang deposito mo 1 million and 1 pesos. Up to 1 million, naka-insure. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, ay ibabalik sa'yo yung pera mo. Ito ay para sa mga maliliit na depositors. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao malalaki ang deposito. Merong ang life savings nila, halimbawa 200,000, 300,000, nasa isang bangko. Ay, huwag nating pag-usapan yung malalaking bangko. Malabong bumigay yan, katulad ng BDO, BPI, Metrobank, malalaki yan Yung may mga rural banks kasi, may mga, yan, City State, hindi maaaring bumagsak yan kahit anong mangyari. Di ba? Babagsak ang Sierra Madre, di babagsak ang City State. Oh, yeah. Ibig sabihin nga, matibay yan. Yes. Maaasahan. Kung may babagsak na bangko, malulugi, magbabangkran, mababangkarote, etong pondong ito ang sasagot doon sa mga deposito. Ibabalik at ibabalik ang deposito. Yan po. Ngunit, ang nangyari kung hindi malaman kung bakit, siguro ang problema ay sa kananakaw ng pamahalang ito sa kaban ng bayan, yung pondo na dapat nasa PDIC ay kinuha. At ba yun? Kinuha talaga? Oo, at ang kinuha ay napakalaki.
Di ba ang kinuha 86 billion sa PhilHealth. Opo. Ito mas malaki, 107 billion. Kinuha at nilipat sa National Treasury at Grabe ginamit naman, no? doon sa mga flood control. Grabe nangyayari sa Pilipinas, no? Pati yun, kinuha mga kababayan. Grabing corruption sa Pilipinas. Parang lahat gusto na nilang limasin, mga kababayan. Oo. Tapos, Ito last year to. Ito yung mga isa sa mga nirereklamong pinagkukuha yung pera, di ba? Oh, ito pa yung pera pati yung sa SSS na skandalo, di ba? Opo, opo. Na kung saan-saan ininvest na nalugi. Ano bang pinagagawa nito mga tao sa pera na dapat ay sa social security ng ating taong bayan? When I say social security, hindi lamang yung SSS, Yes. yung health benefits, at saka ito nga, yung deposit insurance. Sabi ng mga negosyante, dapat daw itong ibalik sapagkat nanganganib ang PDIC na baka kailanganin ay walang mahugot na pera. Kawawa naman yung mga maliliit na depositors. Yan At hindi kung sino-sino lang ang nagsasabi. Etong nagsasabi yung Phoenix Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Opo. Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Finance Association. Itong mga organisasyon na ito nagsasabing hindi dapat kinuha at hindi daw magandang president yon. Hindi daw dapat ginawa yon. At nagtatanong din sila ng transparency, ano bang nangyari doon sa 107 billion? Alam mo, ito yatang pamahalang ito ang mayroong pinakamaraming ganitong mga skandalo na pinaglalaruan yung kaba ng bayan. Hindi lamang sa insertion, hindi lamang sa ghost project, lahat na yata Hindi lang Totoo flood yan. control actually mga ghost, 'di ba? Yung sa 'di ba yung isang tinalakay natin dito na building sa loob ng Bonifacio na ghost. hala. Can you imagine? Ghost, Ghost. Na project para sa military, pati ba naman military? Di ba? Nakakatakot na For the first time, kinuha na ng PhilHealth. Hindi naman ginagalaw, walang presidente na gumalaw ng pondo ng PhilHealth. Ito lamang, pamahalaang ito. Ala, magagalit ang taong bayan. lalo Walang niyan. presidente na gumalaw ng pondo Private ng yan PDIC. Itong Opo. presidente lang to. Walang pamahalaan na gumalaw ng pondo ng Land Bank Ala. at saka ng Development Bank of the Philippines. Etong pamahalaan lang ito, anong ginawa? Di ba nilagay dun sa Maharlika Fund? Ano ba nangyari sa Maharlika Fund? Nalugi daw? Hindi natin alam kasi hindi nga nire-report Hindi nila Ang alam natin, 2 milyon yata kada buwan ang sweldo ng presidente. Nung Maharlika Fund. Di sa isang taon, presidente pa lang kasi may sariling set of officers yan. Sa presidente pa lang, di naglabas na ng 24 million. Presidente pa lang yon, may vice president yan, may mga secretaries yan, di ba? May mga staff yan. Magkano ba ang nilalabas natin? Bukod sa kinuha pa yung pondo ng PhilHealth. At kung hindi pa pumalag yung ilang mga mambabatas, Opo. pati SSS at GSIS balak pang kuna ng pondo. Buti may pumigil? pumalag. Oo. Yung Talaga? original na batas ng Maharlika Fund ay kukunin pati yung mga pondo ng SSS at GSIS at ilalagay, itatransfer sa Maharlika Fund. Na noong ginagawa po sa Kongreso ay sinertify na urgent. Urgent. Wow. Can you imagine yung para sa pagkain ng tao, para sa edukasyon, para sa healthcare, hindi urgent. Itong Maharlika Fund na sovereign fund lang naman, ano bang urgent dito? Di ba yung iba nga natatawa sa atin, ang liit-liit na sovereign fund natin kasi ang mga bansa na may sovereign fund, Opo.
ito yung mga bansa na sobra-sobra ang surplus nakita. Parang tayo, di ba? Opo. Alam ba, ikaw, hindi ka na nga makabayad sa kuryente, hindi ka na makabayad sa tubig. Opo. Ikaw ba'y mag-i-invest pa? Hindi na. Siyempre, Unahin ko yung bayad ko. bayad sa mga necessities. Tayo, gumawa pa ng sovereign fund bago nakakatawa pa. 500 billion lang. Samantalang yung mga sovereign fund ng ilang bansa, trillion na dolyares. Trillions of dollars. Kaya pala nagagalit yung kaibigan ko sa Aberdeen Court Kasi accountant yun Editor. Ano bang Naintindihan nila. bago ang nakakatawa, 'di ba, ang sovereign fund ini-invest mo sa abroad para yung mga nangyayaring gulo rito insulated yung fund mo. Ito ini-invest nila dito rin sa bansa. Nag-sovereign fund ka pa. Paano tutubo yun kung dito rin lang? Kaya nga ibagsak ang economy natin. Ito pa ha. Bukod diyan, baka nakakalimutan na ng mga taong bayan natin ha. Etong issue ng ginto. Natatandaan mo noon, 'di ba, nung nabuking na binenta nitong pamahalaang ito, yung ginto ng Central Bank. Yes. Oo. Sabi nila, hindi, kaya binenta natin yan kasi nabili natin ng mura yan. Tumaas ang presyo, binenta natin, di nagkapera tayo. Pag bumaba ulit ang presyo ng ginto, bibili ulit tayo. Yun ang palusot nila. Wow. Pero eto nangyari at ito, finact-check ko itong impormasyon na to ha. Okay. Ang ibinenta pala natin na ginto ng taong bayan, hindi to Taliano Gold ha. Ito Yamashita's Gold yan. Ay 29.4 metric tons ha. Dami yun 29.4 metro tonelada. Yan, parang ang timbang ng 29 metric tons ay parang mga 30 kotse. Dami. Isang tonelada, ang kotse ay more or less isang tonelada Opo. Yan. Dahil daw meron silang active reserve management strategy. Noong panahong binenta ito, January, February, March 2024, ang presyo ng ginto ay naglalaro sa 2,000 hanggang 2,400 dolyares US kada ounce. Ano ba yung ounce sa Tagalog? Hindi ko 11. Kasi Ounce, tayo lahat pero- na 11 ng gobyerno rito. Yung taong bayan yata, ounce sa ounce. Okay. At least. Anyway, ngayon, November 2025, alam mo kung magkano ang presyo ng ginto? Magkano po? Halos doble na. Wow, times 2 agad. 4,000 to 4,100 US dollars per ounce. So, yung sinasabi nilang mataas daw yung ginto nung binenta nila ay kasinungalingan na naman, mga kasama. Fake news na naman. Oo. Grabe Mura naman. nating ibinenta. Okay. Okay. Ito na. Kinompute nitong isang kaibigan natin kung gaano karaming ginto ang nabenta at gaano kalaki ang lugi. Lugi na naman ang Pilipinas. Laging lugi ang Pilipinas. Nagpalugi na naman tayo. Umpisa noong panahon ni Marcos, puro kalugian na. Grabe. Eto ha, ang 29.4 metric tons pala ay equivalent to 945,231 ounces. Yan. So, kung ang gintong yon noong January, February, March 2024 ay naibenta sa 2,200 US dollars at ngayon ay 4,080, ang diferensya ay 1,880 US dollars per ounce ang lugi. Okay, magkano to pag in-extrapolate mo sa 945,231 ounces? Ang lugi ng Pilipinas ay drum roll! 1.77 billion US dollars or mahigit 100 bilyong piso. Sus, Mariosep. Allah. Yun ang nalugi sa kalokohan itong pamahalang ito na binenta yung ginto. Magaling yung accountant natin. Ano nangyari? Again, hindi ko sinasabing ninakaw. Opo. Ipagpalagay na natin yung pinagbentahan ay pumunta nga sa ating National Treasury o nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, but still lugi. Bagsak tayo. Lugi. O paano tayo
bayad niyan. Okay. Ngayon, eto mga tanong. Nasaan? May ipapakita kaya? Hindi ko sinasabing wala, ha? Katanungan ito, ha? Meron kayang maipakikita na kung saan pumunta yung proceeds nung gintong yon? Pumasok ba sa Treasury? Wala pa akong narinig. Ngayon, Oo nga eh, no? kung pumasok sa National Treasury, anong pinaggamitan? Nandoon lang ba? Ginamit ba ito sa flood control? Kasi walang perang gobyerno? Saan ba dinala ito? Wahapeng vela. Oo, yun ang mabigat. Okay, eto pa mga katanungan. Sinong bumili ng ginto? Wala namang report kung sinong bumili. Opo. Okay. At itong pinakamabigat na tanong, bakit? Why? Bakit? Ang alin? Bakit ibinenta noong January, February at March 2024? Bakit binenta when ang normal na ginagawa ng isang normal na tao ay mag-ipon ng gold? Kasi ang gold, kapag bumagsak ang economy mo, bagsak ang presyo ng petrolyo, anything, ang gold ang very reliable na investment ng kahit anong bansa. In fact, yung currency mo, yung one of the indicators ng wealth of a nation ay yung laki ng gold reserves niya. Kaya yung iba, hindi nagbibenta. Bumibili pa. At tinatago. At tinatago. Yun ang Tayo, maganda. nagbenta ng katakot-takot. Bakit? Bakit bibinenta ang ginto at a time ng lahat ng bansa ay nagbibili ng ginto? May advisor yan. May advisor. May someone, there's Merong something wrong. nagbumubulong. Sabi nga ni Shakespeare, there's something rotten in the state of Denmark. Oh my goodness. O baka nakakalimutan na natin to. Isa lamang ito. Yung flood control, isa lamang skandalo to. Yung may PDIC pa, may Maharlika pa. Dami Mayroon pang gold reserves. Bakit walang nag-iimbestiga nito sa mga madadaldal? Rizon Tiberos, imbestigan mo yung ginto. Kiko Panghilinan, Bamakino, ba't puro tameme kayo dyan? Bakit hindi nyo imbestigahan tong gintong ito? Bakit ang iniimbestigahan nyo yung mga sumisigaw ng Marcos resign? Di ba? By the way, good morning, Secretary John Vic Remulla. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes! So yun mga kababayan, grabe no, ang tindi na ng mga nangyayari sa Pilipinas. Pati yung ano sa PDIC, yung pera ng PDIC na sana na ipangsaklolo kung sakali malugi yung yung mga maliliit daw na negosyante. Ayun na ng mga depositor pala. Yun sana yung ipangbabayad. Kaso kinuha din daw mga kababayan. Tapos ito, isiniwalat ni Atty. Topacio yung about sa binentang ginto. Grabe. Tapos hindi pa daw alam kung sino daw yung bumili ng ginto. Grabe ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas mga kababayan. Madaming dapat ipaliwanag yung administrasyon na ito ni BBM. Dahil talagang talamak ang korupsyon dito sa kanyang gobyerno ngayon. So yun, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Sa mga bago dyan, pasubscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po.